Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Beverlyn Galvez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita niya si Aaron, agad na nawala ang saya at ngiti sa kanyang mukha. Nagpaalam siya sa kanyang ulo, ngunit nakakahumaling pa rin siya gamit ang kanyang ilong, leader ng alyansa. 3,000. Paglapag ni Hansani, isang grupo ng mga tao ang tumawag sa kanya ng may paggalang at ganap na samamba sa katapangan ni Hansani. Bahagyang tumanggaw si Aaron. Sa oras na ito, malamig na sumangot ang ginseng na sanggol, at ang kanyang boses ay napakataas. Humimik na naman, halos wala na ang ilong mo. Malumanay na ngumiti si Aaron. Nang ang paghaharap sa himpapawid, ibinuka ng lalaki ang kanyang bibig at nakilala ni Aaron ang kanyang boses. Gayunpaman, nang makitang gustong maglaro ang bata, nakipaglaro lang siya sa kanya. Bagamat hindi inaasahan ang pagtatapos para sa Aaron, nagulat siya sa sobrang lakas na ipinakita niya. Huwag kang magpanggap na mabuting tao sa harap ko. Patay na aso kung hindi kinuha ang aking batong Vulcan Bayou Beach, sa tingin mo posible pa bang pumutok ka sa harap ko? Nilagay ni Ginseng Baby ang ulo niya at sumigaw. Walang magawang ngumiti si Aaron, kung hindi mo kakainin ang napakaraming kayamanan ko, kaya mo bang magkaroon ng kapangyarihan ngayon? Shit, kung hindi mo sinabing okay lang, galit ako. Sabi mo nagtanim ka ng masama. Nagtanim ka ng 4 na kakaibang lang sa tabi ko. Para lang akong lang ngayon dahil sobrang na-absorb ko ang aura ng mga sirang lang. Biglang galit na tumawag si Ginseng, poof. Nang marinig niya ang sigaw ni Renshanwa at konektado sa kanyang hitsura ngayon, hindi napigilan ni Shio ang mapatawa. Hindi lang siya, pati na rin si Ningyu at ang iba pa sa isang tabi ay hindi napigil ang lihim na takpan ang kanilang mga bibig at tumawa. Nakakahiya pagtawanan ng napakaraming tao, pati na rin ng magagandang babae. Hindi makayanan ang Ginseng Baby, napaka-espesyal mo, tignan mo, yung Ginseng Baby, the Alliance Leader, kumuha siya ng maraming buto, pero ang itinanam niya sa lupa. Itinanam, sa amin ni Qin Shuang. Itinaas ni Ningyu ang kanyang kamay para aminin ang kanyang pagkakamali habang tumatawa, kaya, kami ni Qin Shuang ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa iyo, ngunit, poof, hahaha. Hindi na pinatapos ni Ningyu ang kanyang mga salita. Ang buong tao ay hindi makatayo sa ketetawa. Hindi malaking problema na tingnan ang kanyang hitsura ng mag-isa, ngunit kung ikokonekta mo ito sa mga hinaing sa kanyang mukha at sa katotohanan na siya ay nagbago, dahil sa sobrang dami ng kalabasa, magiging nakakatawa ito kaya hindi lang nawalan ng poise at tumawa si Ningyu hanggang sa sumakit ang tiyan, pati ang ibang mga alagad ng palasyo ng Bagyo at lahat ng nakakakilala sa kanya noon ay hindi na napigilan. Tumatawa. Napahiya agad si Ginseng at sabik na humanap ng tatahiyan, wala akong pakialam, ang asong Aaron. Kay Lola, Aaron, ikaw at ako ay magkaaway, sinadya niyang palusot at lumabas. Gayunpaman, bago gumawa ng ilang hakbang, biglang lumingon ang Ginseng Baby, nasaan ang asawa ko? Pinasabog mo ako, gusto mo bang tanungin ako kung nasaan na ako? Ngumiti ng mahina si Aaron, I blew out ka. Natigilan si Ginseng Baby at halatang hindi ito inaasahan, no. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin ang sino man sa kanila. Ang bawat tao'y nakakita nito sa kanilang sariling mga mata. Aaron rude. Tumingin si Renshanwa sa likod at nakitang tumanggo ang lahat. Saglit na medyo na guilty ang mukha niya, siya. Okay lang ba siya? Saan ko siya mahahanap? Gusto ko siyang makita. She's fine. Nawalan lang siya ng malay. Nagayos na ako ng magbabantay sa kanya. Ngayon, dapat mo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang nangyari noong oras na iyon? Sabi ni Aaron dito.
Bagamat nakangiti pa rin siya sa mukha, halatang napaka-positive ng mga mata niya. Nakonsensya si Ren Shanhua. Sa kanyang mga mata, kumalma at nagsimulang ilarawan ang sitwasyon sa oras na iyon. Nang ang mga tao ng Aaron ay nagtanim ng lahat ng uri ng kayamanan sa lupang pagtataas ng bangkay, ang buong lupang pagtataas ng bangkay ay isang lugar lamang ng pagtitipon ng aura para sa mga sanggol na ginseng. Bilang karagdagan, ang mismong lugar ng pagtataas ng bangkay ay may pambihirang kakayahan sa ilalim ng pagkilos ng mahinang tubig. Sa makatuwid, para sa mga sanggol na ginseng, aabutin ng hindi bababa sa maraming taon, o kahit na higit sa 10 taon, ngunit bigla itong pinaikli laban sa kalangitan. Sa huling pagsusuri, ang mga sanggol na ginseng ay gawa rin sa ilang mga espesyal na halaman, kaya naapektuhan din sila ng lupa ng bangkay at mabilis na lumalaki kasama ng mga kakaibang kayamanan. Ngunit ang ubod ng problema ay pagsabog. Ang dahilan ng pagsabog ay halatang labis na enerhiya, sa orihinal, kaya kung matuno ang lahat ng iyong enerhiya, ngunit ang problema ay nawalan ako ng batong Vulcan, kaya nabawasan ng husto ang pangangailangan para sa enerhiya. Pagkatapos, bukod pa sa kasakiman at pagkain ng ginseng baby, ang pambihira at lakas ng mga bihirang at pambihirang kayamanan ay malayo sa kanyang imahinasyon. Sa tingin niya mas marami ang mas maganda, kaya lahat ng bagay sa natural na pagtataas ng bangkay ay tinatanggap. Ito ay tulad ng pag-inom ng mataas, purity wine. Mabango at matapang kapag umiinom kahit hindi lasing ang mundo, pero kapag lumakas ang alak, same is true for ginseng babies to eat those rare treasures, sobrang comfortable siya nung kinain niya yon, but when those things were converted into Reiki, the guy cannot hold on. Nang umakyat siya sa langit, nakita niya ang Aaron. Lagi niyang nasa isip ang tungkol sa batong Vulcan for a time, hindi siya lumago mula sa kasamaan hanggang sa lakas ng loob. Talagang kailangan niyang turuan ang Aaron. Kasabay nito, ito rin ay upang subukan ang iyong kakayahan pagkatapos ng muling pagsilang, hindi sapat ang laki ng pinagtataasan ng bangkay. Kung kailangan itong maging ilang beses pa, dapat pasabugan ng taong ito ang buong isla. Ang Aaron ay gayon, at ang iba ay hindi na kailangang magsabi pa. Matapos matigilan, hindi nila maiwasang makaramdam ng katuwaan at pagkagulat sa parehong oras. Dahil ang karanasan ng ginseng baby ay nagpapakita rin ng isang malaking katotohanan. Ganyan kahalaga at mahiwagang mga kayamanan ng Aaron. Malinaw na nakita rin ni Aaron ang reaksyon ng mga tao at ngumiti, ano pa ang ginagawa mo? Masyado ba silang abala? Anyway, sa susunod na 5 araw, araw-araw akong kukuha ng malaking bilang ng mga pildores na gawa sa mga bihirang kayamanan. Una, sabihin nating, survival of the fittest. Pagkababa ng boses ay puro ingay na lang ang narinig ko mula sa karamihan. Sa sumunod na segundo, naghiwa-hiwalay ang mga tao, at lahat sila ay nagsimulang magsanay ng kung fu ng tapat at masigasig. Walang magawang ngumiti si Ningyu, mukhang ang gantimpala ang palaging pinakamahusay na paraan para hikayatin ang mga tao. Nakangiting tumanggo si Aaron at tumingin sa ginseng na sanggol, nasa kwarto ko si Qin Shuang. Pumunta ka doon. Pagkatapos noon, plano ng Aaron na maglinis sa body racing ground, sandali. Biglang pinahinto ng ginseng baby ang Aaron, na may napakaranggal na mukha, anong meron? Natigilan si Han, so, nasaan ang anak mo? Bagamat napakatigas ng kanyang mukha, ang nakikita ni Han Sanchen mula sa mga mata ng ginseng baby ay puno ng takot. Magiliw na ngumiti si Aaron, kinuha si Ningyu at Moyang, tumayo at naglakad patungo sa kinatatayuan ng bangkay. Sa susunod na mga araw, ang Aaron ay nagsimulang maging abala sa maayos na paraan kahit na, ang bawat sandali ay isang taong naglalaro ng pagkawala. Mga tableta, dito rin nag-aalala ang karamihan sa mga alagad. Malinaw, ang ganitong uri ng sentido komon ay nakakabahala, ngunit sa Aaron, ang mga karaniwang prinsipyong ito ay hindi umiiral para sa Aaron, sa katunayan, ang mga bagay na ito ay matagal na ang kanyang pagsasaalang-alang. Kaya't natagpuan ni Lu Yuan at ng iba pa ang isang hindi pangkaraniwang kahangahangang bagay sa susunod na yugto ng panahon biglang nawala ang mga miyembro ng Mystery Alliance. Tila nawala sila magdamag, hindi nag-iiwan ng bakas kahit si Aaron ay makikita lamang siya sa pag-angat ng bangkay sa umaga ay nagmamadali si Lu Yuan at naisip na siya ay nananaginip. Sinubukan din niyang hanapin ang buong isla, ngunit wala pa rin siyang makitang anino ng tao. Sa sandaling iyon,
Nagsimula pa siyang magduda sa buhay. Where the fuck has people gone? Ang pagkalito ni Lu Yuan ay nalilito din para sa mga tao ng misteryosong alyansa ng mga tao o palasyo ng Chanji, ngunit pagkatapos ng maikling pagkalito, mayroong walang katapusang kagalakan. Ang mas masaganang mundo ng Reiki at ang abnormal na bentahe ng mahusay na pagkakaiba sa oras. Ang isang grupo ng mga tao ay parang mana sa mahabang panahon. Mabaliw silang namumuhunan dito, at pagkatapos ay ipinikit ang kanilang mga mata upang magnilay at magsanay, at hindi na muling imulat ang kanilang mga mata. Si Han Sansan ay nagsasanay din, ngunit kadalasan ay abala siya sa ibang mga bagay. Bilang karagdagan sa pagpino ng mga table tasks sa mundo ng Tianshu, kailangang sanayin ni Aaron ang kanyang apprentice. Malinaw, kabilang sa mga disipulong ito, bilang karagdagan sa mga natukoy na lilang damdamin, mayroong Qin Shuang, Moyang, Dao 12, Liu Fang, Ning Yu, Bai Xiaosheng sa Jiangho at Wang Siman. Hindi lang emosyonal ang mga ito sa Aaron, kundi pati na rin sa sariling kanang braso ni Aaron. Direkta at ganap na nakakaapekto ang kanilang paglilinang sa malaki at maliliit na gawain sa liga. Siyempre, mayroon ding pinakamahalagang maliit na apprentice. Han Nayan. Maingay ang dalaga at kailangang mag-practice. Sinabi niya na may kakayahan siyang protektahan ang kanyang ama at ina sa hinaharap. Ano ang magagawa ni Aaron para sa kanyang anak na babae? Halos ibigay ito ng Aaron sa lahat. Tinulungan niya ang lahat na maglagay ng magandang pundasyon sa tulong ng Chaos Chi at Pil. Kasabay nito, ibinigay niya ang lahat ng kanyang Tianyin skill, Wuxiang magic skill at maging si Epei sa maraming tao. Para sa mataas na antas ng Taisho Divine Step, Taiyan mental skill, Sword Array at Banging for Soul Mantra, tinuruan din sila ng Aaron. Pero kung tutuusin, sa kasalukuyang cultivation nila, halos mag-aral sila ng mabuti. Tanging si Qin Shuang, gamit ang Shenyao Magic Sword na Aaron ang nakapasok sa templo, ang sumuporta lang sa ulan ng Tao Chanjian. Bagamat hindi nito maabot ang kaharian ng Aaron at Lu Raoxen, sapat itong malakas para takutin ang mga tao. Bukod dito, nang turuan ng matanda si Aaron ang sining ng Epei, nasa malapit din siya, at natural na pinagkadalubhasaan ito ng mabilis. Maging ang Aaron ay mabilis na natuto ng iba pang Dharma. Ang divine skill ng Wuxiang ay orihinal na nagmula sa sekta ng Nihilismo. Bilang isang tunay na alagad ng sekta ng Nihilismo, hindi nakakagulat na malaman ang mga ito. Gayunpaman, maaari rin niyang Master Taisho Shenbu at Taiyan mental skill sa maikling panahon. Bagamat hindi ito kasing ganda ng Aaron, sapat na ito para mapabuntong hininga ang Aaron. Hindi alam ni Aaron na si Qin Shuang ay mayroon ding gintong katawan ng Beast God ni Xiaobai. Bilang karagdagan, ang kanyang talento ay namumukod-tangi. Wala siyang natutunan na mas masahol pa kaysa sa Aaron. Ang tanging disbentaha ay ang hindi na pag-aralan ni Qin Shuang ang 4 na kaluluwang mantra ng Beiming. Sinubukan ko ng ilang beses sa isang hilera, at kahit na dalawang magkahiwalay na katawan ay hindi maaaring itapon. Dahil dito, napakagulo ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang Taisho Shenbu at Taiyan na paraan ng pag-iisip ay malinaw na hindi gaanong mahirap kaysa sa North Ming for Soul Mantra, o mas mataas pa dito. Natuto na ang mga higher order, pero hindi kaya ng lower order. Ito ay upang mapatawa ang mga tao ng mapait, ngunit sa parehong oras, ito ay lubhang nalilito. Pero malinaw naman, ang mga sitwasyong ito ay nakita na ng dalawang matandang lalaki na nagtatago sa kawalan. Sa itaas ng walang laman, nakaupo pa rin sila sa chessboard. Sa mata ng labas ng mundo, ang lahat ay malinaw at tahimik, at walang anuman doon. Mayroong dalawang tao sa harap ng mesa, ngunit mayroong isang tunay na laro sa paglilibang, ngunit mayroong dalawang tao na lumulutang sa harap ng mesa, ang hanggal na batang ito. Mapait na ngumiti si Bahwang Tianshu, umiling at nagpasya na maglaro ng chess. Ikaw at ako ay lahat ay tumitingin sa mga bagay mula sa pananaw ng Diyos, na may iba't ibang natural na kahulugan. Kung ikaw at ako ay tulad ng 3,000, maaaring hindi tayo kalmado tulad niya. Ngumiti ang matandang walis berde tsaa. Bahagyang ngumiti si Bahwang Tianshu, iyan ang sinabi niya. Maraming tanong ang nalilito, ngunit kung may lakas kang loob na salubungin sila, maaari ka ring magsanay ng mga tropa at magtaas ng mga general ng hakbang-hakbang. Ito ay kalmado at tama.
Ito ay bihira talaga, pero si Qin Shuang. Baka bomba, baka si Wang Zuozi, na naging hari ng Aaron. Ano ang kinalabasan? Depende ito sa pagpipilian ng Aaron. Malumanay na ngumiti ang matandang sweeper, natatakot ako na ito ang una. Umiling si Bawang Tianshu at sinabing may pilit ng ngiti, si Lu Roxen, ang babaeng ito, ay sumasabay sa karunungan at kagandahan. Bagamat matalino ang Aaron, ito ay kasing hirap ng larong ito ng chess. Sa pamamagitan nito, sa sandaling mailabas ang mga piraso ng chess, ang hangin at mga ulap ay sumibol sa chessboard, at ang pamatay na hakbang ay darating. Nang makita ang kompleto at kompletong patay na sitwasyon, alam ng nagwawalis na matandang lalaki na walang posibilidad ng turnover, at hindi napigil ang umiling at mapait na ngumiti, gaya niya, mahusay kang gumamit ng emosyon, ngunit palagi kang maaapektuhan ng emosyon. Talaga, malumanay na ngumiti ang matandang walis, at isang mabangis na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, hindi naman. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!